Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, kinausap ni Miguel ang mga magulang niya. Ma, Pa, pwede po ba ninyong ipahanap si Camila? Kailangan ko siyang makausap. Nagkatinginan naman ang mga magulang niya. Bakit naman? Maghihiwalay na nga lang kayo. Ipapahanap mo pa siya? Kung inaalala mo yung legal separation na ipa-file mo, bahala na si Atty. Aragon na mag-ayos doon. Hindi mo na kailangan pang problemahin. Kahit hindi na magpakita pa si Camila, sisiguraduhin ni Atty. Aragon na maaprobahan ang legal separation ninyo. Saad naman ang mama niya. Hindi po iyon ang pinoproblema ko, ma. Kung ganon, bakit mo pa ipapahanap si Camila? Ano pa ang kailangan mo sa kanya? Wala na siya rito. Pwede ka nang mambabae kahit ilan pa ang gusto mo. Siguraduhin mo lang na wala kang iuwi sa pamamahay na ito. Kahit pa iyong kaibigan mo na si Honey. Hindi mo pwedeng dalhin dito. Wala kaming pakialam ng mama mo. Kahit magpakalunod at magpakasawa ka sa kandungan ng iba't ibang klaseng babae. Animoy sinampal si Miguel nang marinig ang sinabi ng ama. Aminado naman siyang babaero nga siya. Pero kung iyong pati si Honey ay idadami ng papa niya, ibig lang sabihin ay galit talaga sila sa paghihiwalay nila ni Camila. Hindi ko naman po ipinapahanap si Camila dahil sa legal separation namin. Gusto ko lang po siyang makausap para mapatunayan kung totoo nga ang sinabi ni Manang Julia sa akin kagabi. Napakunot naman ang noo ng mama niya. Nagbuga naman ng hangin ang kanyang papa. Ano bang sinabi sa'yo ni Julia? Usisa naman ang kanyang ina. Kinuha naman ni Miguel ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang pantalon. Inilapag niya ito sa mesa. Sabay na napatingin dito ang mga magulang niya. Saan galing yan? Bakit may ganyan ka? Nanlalaki naman ang mga matang tanong ng kanyang ina. Nakita daw po iyan ni Manang Julia sa shorts na naiwan ni Camila. Ayaw sanang sabihin iyon ni Miguel pero alam niyang mas mabilis niyang makakausap ang asawa kung sasabihin niya sa mga ito ang totoo. Namilog naman ang mga mata ng mama niya. Buntis si Camila? Magkakaapo na tayo, Ronald. Sigaw naman ng kanyang ina habang tinatampal ang braso ng kanyang papa. Napangiti naman na malapad ang kanyang ama. That's good. Kailangan nating mapabalik dito si Camila sa bahay. Pa, huwag ninyong gagawin yan. Mabilis na protesta naman ni Miguel. At bakit hindi? Apo namin ang mama mo ang daladala niya. Karapatan ng batang iyon na magkaroon ng maayos na buhay. Kung hindi ka concern sa batang yon, ibahin mo kami ng mama mo. Parang may busal ang bibig ni Miguel na hindi niya nagawang mga tuwiran o kumontra man lang sa binitawang salita ng kanyang ama. Nang araw ding iyon pinuntahan mismo ni na Miguel at ng mga magulang niya ang bahay ni na Camila. Ngunit wala roon ang asawa niya. Ang sabi ng mag-asawang katiwala sa bahay, umalis daw si Camila kasama ang yaya nito. Sinubukan din nilang puntahan ang address na ibinigay ng mag-asawa pero hindi na nila inabutan si Camila at ang yaya nito. 3 araw na raw ang lumipas mula noong umalis ang mga ito. Walang makapagsabi kung saan sila nagtungo. Sa nangyaring iyon siya ang pinagbuntunan ng sisi ng kanyang mga magulang. Kung hindi ka nagmamadaling hiwalayan ang asawa mo, hindi sana mangyayari ito. Halos dumagungdong naman ang boses ng kanyang ama. Bihirang magalit ang kanyang ama. Pero kapag ito ang nagalit, hindi ito mapipigilan kahit pa ng mama niya. Paano na ngayon yan? Saan natin hahanapin ang ina ng anak mo? Kung hindi mo talaga siya gusto, bakit mo pa siya binuntis ha? Walang maisagot si Miguel sa tanong ng papa niya. Kaya yumuko na lang siya. Ayaw niyang salubungin ang titig nito. Para kasing umaapoy ang mga mata ng kanyang ama. Kung totoong apoy ang lumalabas dito, baka kanina pa siya naging abo. Tama ang papa mo, Miguel. Sana hindi mo nalang binuntis si Camila. Dahil hihiwalay mo rin naman siya. Sa ginawa mo, nadamay pa ang inosenteng buhay. Napapailing naman na wika ng mama niya. Miguel, bigyan mo nga ako ng magandang dahilan kung bakit hinayaan mong mabuntis sa Camila.
Kung hindi mo mapigilan yung libido mo, sana gumamit ka ng proteksyon. Tutal naman, pangkaraniwang babae lang naman ang turing mo kay Camila. Sana inilabas mo na lang. Bakit ka pa nagpaputok sa loob kung wala ka naman palang balak panagutan siya? Ang talino mong tao, pero kung pagdating sa wala ka talagang utak. Kulang na lang mabingi si Miguel sa mga binitawang salita ng papa niya. Bakit nga ba hindi niya naisip ang mga iyon noong inaangkin niya si Camila? Wala naman po akong balak na talikuran ang pananagutan ko kay Camila kung buntis talaga siya. Pero hindi naman niya sinabi sa akin na may laman na pala ang tiyan niya. Bakit kapag sinabi ba niyang buntis na siya, hindi mo na siya hihiwalayan? Hamon naman ang kanyang ama. Hindi naman sumagot si Miguel. Alam niya kasi sa sarili niya na hindi magbabago ang kanyang desisyon kahit pabuntis si Camila. Hindi ka makasagot ngayon. Wala ka talagang balak na seryosuhin si Camila kahit pa magkakaanak kayo. Nagsisisi ako ngayon kung bakit ako pumayag na tumparin ni Camila ang kasunduan namin ng papa niya. Sana tumanggi na lang ako kahit pa mapilit siya. Wala sana tayong problema na ganito ngayon. Tama nga ang sinasabi nila. Hindi garantiya na magbabago ang isang tao dahil lang nag-asawa siya. Nagkamali kami. Inakala ng mama mo na magbabago ka kapag may asawa ka na. Hindi lang si Camila ang nadami sa problema namin sa'yo, pati na rin ang inosenteng buhay. Lalong natahimik naman si Miguel nang marinig ang huling sinabi ng kanyang ama. Hey, problemado ka na naman? Napapitlag naman si Miguel nang marinig ang pamilyar na tinig. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot ang noong tanong naman ni Miguel kay Melvin na nakaupo sa harapan ng mesa niya. Dumaan lang naman ako bro. Ipapaalala ko lang iyong imbitasyon ni PJ. Anong imbitasyon ang tinutukoy mo? Sa dami ng ginagawa niya sa opisina, marami na siyang nakakaligtaang bagay. Bukod doon, iniiwasan na rin niyang sumama sa mga lakad ng mga kaibigan. Tuwing makikita niya kasi ang mga kaibigan na kasama ang kani-kaniyang asawa, nakakaramdam siya ng inggit. Bumibigat din ang dibdib niya kapag nakikita niya ang anak ng mga ito. Naaalala niya ang anak nila ni Camila. Nawala siyang idea kung ano ang nangyari rito. Kung buhay ba ito o ipinalaglag ni Camila habang nasa tiyan pa nito. Pinipiga ang puso niya. Halos hindi siya makahinga tuwing naiisip niya ang anak na hindi niya nakita man lang kahit sana sa pictures. Hindi na kasi nila natuntun si Camila. Magmula nang sundan nila ito sa probinsya kasama ang yaya nito. Ilang taon na nilang ipinapahanap ito. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ito makita ng mga taong binayaran ng mga magulang niya. Para itong bulan na naglaho na lang na walang bakas. Iyong kasal ni PJ at ni Crisel. Sagot naman ni Melvin sa kanya. Kasal? Akala ko ba ikinasal na sila? Magpapakasal ba sila ulit? Oo bro, iyong una kasi nilang kasal, sa pilitan lang. Pero sa pagkakataong ito, totohanan na raw. Napangiti naman na mapait si Miguel. Paano kaya kapag nagkita sila ni Camila? Papayag kaya ito kapag aayain niyang magpakasal silang muli? Ha? Seryoso ka Miguel? Pakakasalan mo uli sa Camila kapag nagkita kayo? Para ano pa? Para makasama mo iyong anak mo? Papayag naman kaya iyong tao? Alalahanin mo, matagal na kayong hiwalay. Malay mo naman kung single pa siya ngayon. Paano kung nag-asawa na pala siya ng iba? Napatiimbagag naman si Miguel. Kumuyong pati ang mga palad niya. Oops, bro, anong problema? Bakit ang sama ng tingin mo? Agad na ibinukas naman ni Miguel ang mga palad niya. Sorry bro, may naiisip lang ako. Hindi ako galit sa'yo. Pagtatama naman ni Miguel. Bahagyang napangiti naman si Melvin. Hulaan ko. Si Camila na naman ang naisip mo ano? Umiwas ng tingin naman si Miguel. Nang mapasulyap siya sa mesa, mabilis niyang dinampot ang pregnancy test at ipinasok ito sa drawer ng mesa niya. Kahit hindi mo aminin, alam kong naaalala mo na naman siya. Wala namang ibang babae na gumugulo sa isip mo. Ang tagal na ninyo magkahiwalay. Dapat napalitan mo na siya ng iba. Pero hindi naman. Single ka pa rin hanggang sa ngayon.
Ipinapahanap mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Hindi ba? Umaasa ka pa rin na magkikita kayo kung hindi man siya babalik? Napaismid naman si Miguel. Excuse me, hindi ako pwedeng mag-asawa o magpakasal sa iba dahil legal separation lang naman ang nangyari sa amin ni Camila. Hindi naman naanal ang kasal namin para libre akong magpakasal sa ibang babae. Katwiran naman niya sa kaibigan. Bakit hindi mo pa ipaanal ang kasal ninyo? Matagal na siyang wala, kaya pwede mo nang gamitin na grounds iyon para sa annulment na ipapile mo para sa kanya. Hindi naman sumagot si Miguel. Hindi niya kasi alam ang isasagot sa kaibigan. Kahit siya ay nagtataka sa sarili. Dahil sa nakalipas na taon, hindi man lang niya naisip iyon. Kung hindi lang ipinaalala sa kanya ni Miguel ang annulment, hindi niya iyon maiisip. Oh, natahimik ka na dyan. Mahirap bang sagutin ang tanong ko, bro? Hindi ko alam, bro. Ngayon ko lang naisip ang tungkol sa annulment. Pero ayokong ipaanal ang kasal namin ni Camila. Baka lalo kung hindi makita ang anak ko kapag ginawa ko iyon. Napangisi naman si Melvin. Sigurado ka ba na iyong anak ninyo ni Camila ang dahilan kung bakit ayaw mong ipaanal ang inyong kasal? Oo, syempre. Wala namang ibang dahilan, hindi ba? Talaga? Hindi kaya na in love ka na kay Camila, kaya ayaw mo siyang pakawalan? Sa pagkakaalam ko, there was never any woman in your life pagkatapos nitong umalis. Natahimik naman si Miguel. Iniobserbahan ba siya ng mga kaibigan niya? Kaya iyon ang napansin nito. Tama naman ang sinabi nito. Wala talagang ibang babae sa buhay niya. Kahit na iniwan siya ng asawa. Hindi nga niya maintindihan ang kanyang sarili. Kung kailan wala na nagbabawal sa kanya, saka naman siya bigla nagsawa sa mga babae. Ni hindi nga niya pinapansin ang mga ito. Kahit nilalapitan siya. Pati nasihanin na panay ang pag-iwas niya rito. Simula pa noon. Noon lang niya naisip ang mga pagbabagong nangyari sa kanya. Katulad nila ng pagkawala ng interes niya sa mga babae. Pagiging magiliw niya sa mga baby at maliliit na bata. Pagkainggit sa mga couple na masayang magkasama. At iyong matinding pagseryoso sa trabaho. Minsan nga ay nagrereklamo na ang sekretarya niya dahil madalas silang mag-overtime. Wala na raw kasi itong time sa love life nito. Binibiro pa siya nito minsan na iyong trabaho daw niya ang kanyang asawa. Halos sa opisina na kasi siya naglalagi sa buong araw. Ang aga niyang pumapasok sa araw-araw. 7:00 pala ng umaga ay nasa opisina na siya. Tapos ang kadalasang uwi niya ay 11:00 na ng gabi. Pagdating niya ng bahay, magsha-shower lang siya tapos matutulog na. Iilang oras lang din ang tulog niya. Madalas nagigising siya ng 4:00 ng madaling araw. Sa mga pagkakataon din na halos ayaw ng dalawin ng antok kaya kahit sa kalagitnaan ng gabi, nagpupunta siya sa gym na nasa 2nd floor para lang mag-workout. Kapag pagod na siya, saka pa lang siya makakatulog. Kaya sinasadya niya talagang magpakapagod sa buong maghapon para hindi siya mahirapang matulog. Minsan naman ay napapanaginipan niya si Camila. Tapos bigla siyang nagigising at hindi na makatulog. Malapit na nga siyang magpakonsulta sa doktor. Baka kailangan na niyang uminom ng sleeping pills para lang makatulog ng maayos. Pero ang pinakamasakit na nangyari sa kanya nang mawala si Camila ay iyong hidwaan nila ng papa niya. Simula na magkasagutan sila mag-ama dahil kay Camila. Hindi na siya kinausap ng papa niya. Kahit magkaharap sila sa hapagkainan, hindi siya nito kinikibo. Minsan tuloy gusto niyang lagi silang may meeting. Kapag nasa meeting kasi sila mag-ama, kahit papaano kinakausap siya nito tungkol sa trabaho at sa kumpanya. Samantalang sa ibang pagkakataon, hindi malang siya nito pinapansin. Kung nasa bahay sila, para lang siyang hangin na dumaan kapag kaharap ang papa niya. Bro, are you still with me? Napalingon naman si Miguel ang maramdaman ang pagtapik ni Melvin sa balikat niya, kasabay na pagsasalita nito. Yes, of course. Napilitan siyang ngitian ito. Ano, tama ba ang naiisip ko? Na mahal mo na si Camila? Kasi hindi mo siya pinapalitan ng ibang babae sa buhay mo. Napangiwi naman si Miguel. Sige, mag-deny ka pa. Hindi lang naman iyon ang napapansin ko sa'yo. Magmula nang umalis ang asawa mo, hindi na rin kita nakikitang tumawa
Nakalimutan magbiro at lukuhin kami. Nagkatotoo na ang sinabi sa'yo noon ng mga kaibigan natin. Ano? Ano bang tinutukoy mo ang sinasabi nila? Ang sabi nila sa'yo, pagsisisihan mo rin na pinakawalan mo ang iyong asawa. Tama ba sila, hindi ba? Hindi yan totoo. Busy lang talaga ako sa trabaho ko. Kaya wala na akong panahon sa iba pang bagay. Gusto ko kasing patunayan ka, Papa, na hindi siya nagkamali nang ipinagkatiwala niya sa akin ang Pacific Furniture. Okay, panindigan mo ang sinabi mo. Kung iyan nga talaga ang dahilan ng iyong pagbabago. Pero wala namang masama kung aminin mo ang totoong nararamdaman mo. Malay mo, makatulong kami. Tinapik siya ni Melvin sa balikat saka ito tumayo. Aalis na ako. Huwag kang mawawala sa kasal ni PJ ha. Bawal ang umabsent. Tumango lang naman si Miguel habang nakatitig sa pintuan kung saan lumabas ang kaibigan. Mahal na nga ba niya si Camila? No, hindi iyon totoo. Namimiss lang niya ito. Iyon ang totoo.